At sa sandali pong ito'y aming hinihiling na yunawang paliwanagin ang iyong mukha sa amin at ilingap mo ang iyong mga mata sa amin upang sa gayon ay madama namin ang iyong pagkasi at malugod ka sa aming pagtitipon sapagkat narito kami upang katagpuin ka at sambahin. Sapagkat karapat-dapat na ikaw ay purihin at luwalhatiin, ibigay ang lahat ng karangalan at maging ng kapasalamatan. Ang aming pong dalangin, makatagpo ka namin sa dakong ito. Maranasan namin na ikaw ang siyang nasa aming kalagitnaan. Lilingab at ikaw ang nagsabing kung saan ang 2 o 3 nagkakatipon sa iyong pangalan, ay naroon ka sa kalagitnaan nila. Masasabi nawa namin, tunay nga na sa dakong ito'y nakatagpo ka namin. Ibigin mo nawa, Panginoon, na sa sandali na kami ay maupo sa iyong paanan upang dinggin namin ang iyong tinig. Mangusap ka nawa sa amin sa pamagitan ng iyong mga salita. At idagdag mo nawa ang karagdagang pagbabasbas sapagkat sinabi mong higit na mapalad ang nakikinig at tumutupad sa iyong mga salita. Pinasasalamatan ka namin sa ibayong pagkakataon na kami makapagtipon sa iyong pangalan. Sa pamagitan ni Kristo Jesus, naming Panginoon at aming tagbagtas. Amen. Nasa pagpapatuloy po tayo ng ating aralin pagkain na ating nasimulan. At ito'y lubhang napakahalaga. Ang paksang ating pinag-uusapan. Batay dito sa kabanatang 13 ng Hebreo, talatang 20 at muli kong babasahin. Ngayon, ang Diyos ng kapayapaan na muling nagdala mula sa mga patay sa dakilang pastor ng mga tupa sa pamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, sa makatwid bagay ang Panginoon nating si Jesus. Kung may papaskil natin yung aralin na pagkain, upang maging madali po sa atin, sapagkat napakahaba ng aralin na pagkain na ito. Ngunit, hindi natin may sasantabi ang kahalagaan kung gaano kalubha na mahalaga ang aralin na pagkain na ito na siyang ating natalakay. Pinamagatan nitong tipanan na duguan. Pwede ring duguan o dinuguan para mas madali nating maintindihan. Ang salin sa English nito ay blood covenant, na sa aking pakiwari ay hindi gaanong pinag-uusapan o nabibigyan ng pagtalakay. Ngunit nakasalalay dito ang maraming bagay at lubang napakalaga na ito'y pag-usapan natin, lalo na tayo na nasasakop na ng tinatawag nilang bagong tipan o ikalawang tipan. Kung papanong sa lumang tipan o unang tipan ay may dugo na pinag-uusapan. Makikita po natin maya-maya. Kung bakit hanggang sa ikalawang tipan o bagong tipan, may dugo pa rin na pinag-uusapan. Dangat nga lamang ang ating mabibigyan ng pansin pagdating sa ikalawang tipan ay yung dugo sa saro. Na naririnig na natin yan sa tuwing tayo ay makikibahagi sa dulang ng Panginoon.
kapag tayo'y tatanggap ng tinapay bilang kinatawan ng laman at ng katas ng ubas bilang dugo, kinatawan ng dugo ng ating Panginoon. Ito ang dugo ng tipan. The blood covenant. Napakalagang paksang ito sapagkat kagaya ng ating mga naunang mga pag-uusap, ipinaliliwanag sa atin ang Biblia na para sa atin dito sa kawan ng Panginoon ay tinitignan natin ang Biblia bilang isang aklat ng tipan. A covenant book or book of covenant. Hindi siya basta isang aklat lamang o anumang kasulatan. Ibig natin na talagang maunawaan natin, lubhang mapagunawa, ano ba itong aklat na ito? Ba't ito'y hawak-hawak natin? Bakit ito'y binabasa natin? At kung bakit ang nilalaman nito ay ating pinaniniwalaan. Hindi maaaring ang aklat na ito'y basta na lamang na angkinin para sa atin, malibang maunawaan natin gaano katotoo ng aklat na ito na tinatawag na Biblia ay para sa atin. O meron tayong kinalaman dito. Bilang isang aklat ng tipan, a covenant book or book of covenant. Hindi kasi ganoon ang naririnig natin, no? Basta ito'y aklat, isang kinasihan na kasulatan, ngunit kung titignan natin, kaya nga ba meron siyang unang tipan at ikalawang tipan o mas kilalang lumang tipan at bagong tipan. Nangangahulugan lamang na isa siyang aklat ng tipan. May tipan siyang nilalaman, may tipan na pinag-uusapan. Dito sa aklat na ito, ang Biblia. At dahil kung titignan natin na ito isang aklat ng tipan, kailangan nating unawain ano ba ang tipan. At palagi kong naipapaliwanag sa inyo upang maging magaan ang ating pag-uusap, maaari nating hinulad pansamantala ang salitang tipan, bagamat ito'y hinango, nagugat sa wikang Hebreyong bereth, at sa Grego naman ay diatheke. Ngunit upang maging magaan muna ang ating pag-uusap, pwede nating ihalintulad ang tipan sa mga mas magaang salita, kagaya ng kasunduan, mga kasunduan at iba't ibang mga kasulatan ng mga kasunduan. Sa Ingles, meron naririnig natin ang salitang contract, kontrata, agreement, kasunduan, at testament, testamento, o mas kilala nating huling habilin. Maintindihan natin sa pamagitan lamang nitong mga pangkaraniwang salita na ating nakakasalubong sa ating mga panahon. Alam natin kung ano ang kasunduan, ang kontrata. Alam natin kung ano ang testamento. Alam natin kung ano ang agreement, ang pagkakasundo. Naunawaan natin na ito ay isang kalagayan na meron dalawang nag-uusap at pinagtitibay nila ang kanilang pag-uusap. At pagkatapos, kapag ito'y napagtibay nila, ang tawag sa Ingles, binding, legally binding. Na ibig sabihin, nakatali sila doon sa tipan na, doon sa kasunduan na yon. At hindi maari ng isa ay lumabag sa nilalaman ng napagkasunduan. Kaya sa ating batas, meron tayong nagkakaroon ng mga kaso na tinatawag na breach of contract. Katunayan, meron tayong batas na napakalaking batas, napakalawak ang nasasakop,
yung tinatawag nilang contracts and obligation, the laws on contracts and obligation. May batas na sumasakop sa ating lipunan na may kinalaman sa mga kasunduan na ginagawa. At pag may lumabag, maaari siyang hinakabla o kinakasuhan. Ngunit ang mga ito ay mga kasunduan na alam natin na ang dalawang nagkakasundo o may pinagkakasunduan ay magkapantay. Magkapantay. Ang tawag po din sa Ingles ay bilateral agreement. Magkapantay yung nag-usap. Kung nakakakita kayo ng legal na dokumento, ginagamit yung saltang party. Di ba? The first party and the second party. Yung unang nakikipagkasundo at yung ikalawang nakikipagkasundo, magkapantay yan. Nagpapalitan sila ng kanilang mga tinatawag nating terms and conditions sa Ingles. Ano yung dapat nilang pagkaisahan, ano yung dapat nilang pagkasunduan. Ang Biblia, mahigit siya roon. Kaya ginagamit ang salitang tipan, covenant sa Ingles, o kaya naman ay berit sa Hebreo at diatheke. Kaya siya mas kakaiba sapagkat kung tutusin yung salitang berit sa Hebreo, kapag nagtitipanan ang dalawang magtitipanan at magkakasundo, ang ginagamit na salita ay hindi ginagawa ang tipan, kundi hinihiwa ang tipan. Sa Ingles, kung isasalin yan, hindi siya making of a covenant, kundi cutting a covenant. Ano ang pagkakaiba ng mga salitang ito? Kaya ginagamit yung salitang pag nagtitipanan na mababasa niyo sa Biblia at maging hindi sa Biblia, sapagkat matanda ng kaugalian yan. Sa mga taong nangabuhay sa noong panahon, sa sinaunang kapanahunan, nagkakaroon ng pagtitipanan at sa pagtitipanan ginagawa nila, hindi basta ginagawa, kundi hinihiwa. Sa wikang Hebreo, ang tawag dyan ay karat berith, inihiwa. Bakit inihiwa? Hindi ginagawa. Dahil yung mga nagtitipanan, nagagawa nga ng isang pagtitipanan, kumukuha ng isang hayop at hinihiwa, pinatutulo ang dugo, kinakatay o pinapatay yung hayop, at hinihiwa sa gitna upang maging dalawa siyang bahagi. At doon sa dalawang hinating hayop na pinakahandog siya, sinakripisyo nila yung hayop na yon. Dadaan yung magtitipanan, at habang nagtitipanan, ang sabi sa mga pagsusuri, iikot sila ng parang 8. Na ibig sabihin kasi kailangan nilang simulan, ganapin at tapusin ng buo ang tipan na yun. At habang sila ay lalakad na magkasama doon sa gitna ng hiniwang hayop, sumusumpa sila. At ang pinanunumpaan nila ito, huwag nawang mangyari sa akin na ako'y mamatay, kagaya ng hayop na ito, kung hindi ko matutupad ang aking tipan o ang aking sumpa. Nakita po ninyo? Sumpaan siya ng kamatayan kung tutusin. Yung paglakad nila doon sa hiniwang hayop ay parang it's a walk through death. Para silang lumakad sa kamatayan. Para silang nanunumpa na kapag hindi nila natupad ang kanilang sinumpaan, huwag nawang mangyari na mamatay silang kagaya ng hayop na hiniwa. Yun ang paraan ng pagtitipanan noong panahong yaon sa sinaunang kapanahunan. Kaya hindi siya ginagawa ang tipan, hinihiwa siya. Dahil may hayop na hinihiwa, pinatutulo ang dugo. Ibig sabihin, may buhay. May buhay na isinalalay diyan.
May buhay at kamatayan, pagkabuhay at pagkamatay ang pinag-uusapan kapag nagtitipanan. Nakita ninyo sa ating kapanahunan, bagamat kapag ginawa ang mga kasunduan at may kasulatan, naglagdaan pa, nagsumpaan pa na yan ay gaganapin nila. Ngunit kung minsan kahit na nakasulat na ang sumpaan na yan o kasunduan na yan, marami pa rin hindi tumutupad, hindi ba? Kaya nagkakaroon ng breach of contract. Pero sa Biblia, napakalagang tignan natin na ang nilalaman na tipan ng Biblia ay isang tipanan na ugnayan, covenantal relation. Pinagsumpaan siya. At upang ito'y patunayan at patibayin, may dugo na pinatulo. May pinabubo na dugo. May sinumpaan ng buhay at maging ng pagkamatay. Kaya napakalagang bahagi ito ng kasulatan ng usapin ng blood covenant. Ang tipanan na dinuguan o duguan na sinasabi ko. Sapagkat dito natin matitiyak kung tayo ba ay kasali o kung kasali tayo, paano tayo naisali sa tipan ng Diyos na nilalaman ng Biblia. Sapagkat kung hindi natin matiyak na tayo ay naisali, wala tayong kinalaman sa tipan. Maliwanag na ipinahayag yan ni Pablo na apostol sa Efeso, Kabanatang 2. Kabanatang 2, talatang 11, 12, 13, at 19. Na nang sabihin niya, at lalo na ang kanyang kinakausap ay mga hentil. Ito yung mga ethnos, entilis, mga taga-ibang bayan, na ibig sabihin ay hindi mga Hudyo na katutubo. Ibig sabihin ito yung mga hindi Hudyo. Hindi sila mga Israel, wala sila sa lahi ng Israel. Hindi sila taga-Israel. Taga-ibang bayan sila. At alam natin, ang sabi, pag titingnan natin ang Biblia, unang tipan at ikalawang tipan, ang kinatipan ng Diyos at ang naging katipanan ng Diyos, alam natin ang Israel. Ang mga taga-Israel. Paano yung hindi taga-Israel? Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa Kabanatang 3, Kabanatang 4, at Kabanatang 9 ng Roma, yun ang kalamangan ng mga taga-Israel. Yun ang kalamangan ng mga may pagkakatutubo o pagkadugo ng mga Hudyo. Sapagkat, ang sabi, sa kanila ang mga tipan at mga kapangakuan. Maliwanag po yun. Parang titignan mo, dapat ang Biblia, kung ito'y aklat ng tipan, ay covenant book or book of covenant. Ang nilalaman niya, unang tipan at ikalawang tipan. Matandang tipan, batang tipan. Ang mga nilalaman nito na kapangakuan ay ipinangako ng Diyos, hindi kanginuman, kundi sa mga taga-Israel. Kaya ang sabi niya sa Efeso 2:11, 10:11, 13, ang ganda siya, nang kayo'y hiwalay kay Kristo, kayong mga hentil. At binanggit pa, kayong hindi sa pagtutuli. Kaya binanggit ang pagtutuli doon, dahil pag bumalik kayo, nang pinagtibay ng Diyos ang kanyang tipan kay Abraham, at ang sabi niya, pati sa iyong kalahian, ang aking tipan ay tipan na walang hanggan, hindi lang sa iyo, Abraham, kundi pati sa iyong magiging lahi. Binilin na yung kanyang magiging anak, nagtipanan sila sa dugo, si Abraham at ang Diyos. Mamaya natin tatalakayin. Ngunit yung kanyang magiging lahi, paano mapapatunayan na sila'y kasama sa tipan?
na ipinagpagtipan ng Diyos. Kailangan din may pagpapatulo ng dugo. Kaya isinagawa ang rito o ritual ng pagtutuli sa bawat mga lalaki. Upang ang sabi ng Panginoon, yan ang magiging pang-ala-alang palatandaan na walang hanggan na ang aking tipan ay hindi lang kay Abraham, kundi maging sa kanyang mga lahi. Usap po tayo ng konti sandali. Nang makalabas sila sa Ehipsyo at papasok na ng lupang Kanaan, ang lupang ipinangako panang Diyos kay Abraham, kay Isaac, Jacob at sa kanilang mga magulang. Nangawala na yung mga matatanda. 40 taon sila sa ilang At pagkatapos naghimagsik pa ang marami, kung hindi ako magkakamali, kapatid pa ni Moses, ang may pasimuno, anong ginawa ron? Lahat ng hindi nagsisisampalataya ay binuka ang lupa at sila'y nilamon. Pinangawala yun. At sa loob ng 40 taon, bagong sibol na ng lahi. Kaya nga pagdating ng Jordan at ng tatawid, kaya makita po ninyo bandang uli ang sabi sa Oswe na nang mga wala na ang mga matatanda, nang mga wala na yung mga nakakakilala sa Panginoon, at wala na yung mga nakakaalam ng lahat ng ginawa ng Diyos doon sa Ehipsyo, wala na lahat yun. Sa mga katwid, ito yung mga anak-anak ng mga anak at mga anak nila na wala na silang kaalaman sa Diyos. Hindi na nila nakikilala ang Panginoon. Kaya makita nyo kahit na sa loob ng 40 taon sa ilang, si Moses bilang nagpastor ng Israel, sumakit ang ulo. Hindi ba? Kaya makita niyo, daming mga reklamo, dami ng mga pananalita, pagsasalita nilang panunumbat, pati sa Diyos, pagrereklamo, pagbubulong-bulungan. Kasi ito na yung lahi na hindi na nila nakikilala ang Diyos at hindi na nila alam ang ginawa ng Diyos na kababalaghan sa pagliligtas doon sa Ehipsyo. Mga bagong sibol na ng lahi ang mga ito. Kaya ang ginawa, nung makarating sila sa lumang ipinangako, kinailangan na tuliin lahat yung mga bagong nakarating nun. Para yung tipan ng Diyos ay magpapatuloy, mapapagtibay sa bagong sumunod na lahi. Nakita nyo? Iyon ang kanilang bentaha o yung kanilang kalamangan o kapakinabangan. Sa kanilang mga tipan, sila ang kinatipan ng Diyos Silang naging katipanan ng Diyos. Kung wala kayo kay Kristo Jesus, sabi niya, hiwalay kayo. Yung salitang ginamit sa Grego ay choris o chloris. Ibig sabihin, wala kayong relasyon sa Panginoon. Lalo na, hindi kayo kababayan ng Israel. Hindi nyo kaano-ano si Abraham, Isaac, Jacob at mga magulang ng Israel. Wala kayong kinalaman kay Moses. Wala kayong kinalaman kay David. Hindi kayo taga-Israel. Kung wala kayong kaugnayan kay Kristo Jesus, kaya tayo napakadiin ng ating batayang katuruan dito sa kawan ng Panginoon, yung tipa na naugnayan ng ating pinag-uusapan, yung pagkakaroon nitong relasyon sa Panginoon. Dahil kung wala tayong relasyon sa Panginoon, mga kapatid, tuwiran na sasabihin, ang Biblia hindi para sa atin. Dahil yan ay tipan ng Diyos. Kahit na naglalaman ng unang tipan at ikalawang tipan, para ito sa sambahayan ng Israel. Basahin ninyo. Halimbawa, ang Jeremias 31 hanggang 33.
Katumbas yan ang sinabi sa Hebreo 8. Pareho lang ang sinasabi. Sabi ng Jeremias, babaguhin ng Diyos, makikipagtipan siyang panibago. Kaya nagkaroon ng bagong tipan. Pagdating ninyo sa Hebreo, sabi, niluma yung una, ginawa ng ikalawa, nakipagtipang panibago ang Diyos, pero kanino? Pareho pa rin sa Israel ang tipan. Kasi may mga turo po ngayon na kahit na sa mga iglesyang Kristiyano, na nawala na raw ang Israel at pinalitan na raw ng iglesia. Hindi po ganoon ang nangyari. Hindi nawala ang Israel at hindi mawawala ang Israel. Dahil ang tipan ng Diyos sa Israel ay tipan na walang hanggan, olam berith. Kaya mapapansin ninyo sa buong tala ng Biblia, ang sabi nga tanong ni Apostol Pablo dyan sa Roma, pawawalan ba ng halaga ng Diyos ang kanyang tipan? Itatakwil ba ng Diyos magpakailanman ng kanyang bayan, ng bayang Israel? Ang sagot, hindi. Kahit anong mangyari. Alam niyo kung paano lang ginagawa ng Diyos upang hindi masira ang tipan? Sa tuwing magkasala ang Israel, sumalangsang sa tipan ng Diyos, ang ginagawa ng Diyos, gumagawa siya ng pagsala. Yung nawawala ng pananampalataya, nililipol ng Diyos. At sa mahabang kasaysayan ng Diyos, at may babalita ako sa inyo, natapos ko na kagabi yung buong lumang tipan na aking ipaliliwanag mula Genesis hanggang Malakias. Doon muna ako, papunta pa lang ako ng bagong tipan. Halos 50 pahina na ako. Pinaliliwanag ko lahat ang nangyari na sa mahabang kasaysayan nila, yung mga nawawala ng pananampalataya, yung mga sumisira sa tipan ng Diyos ng mga Israelita, nililipol ng Diyos, pero upang huwag mawalan ng katipan ng Diyos. Kasi kung lilipulin niya lahat, wala na siyang katipan. Di ba? Mawawala na ang kanyang tipan. Walang hanggang tipan ang pinag-uusapan . At ang Diyos ay walang hanggang Diyos. Ang ginagawa ng Diyos, nililipol niya yung mga nagkakasala, nililipol niya yung mga sumisira ang tipan, pero palagi nagtitira ang Diyos ng tinatawag nilang remnant o parang retaso. Yung mga labi, yung kakaunti na nananatiling nakakakilala, kumikilala sa Diyos. Yung kokonti na labi, retaso, remnant ang tawag sa Ingles, ay tinitira ng Diyos. Kita niyo? Ang kainaman, kaya natin pinag-uusapan to, hindi pinalitan ng Iglesyang Kristiyano ang Israel. Hindi nawala ang Israel. Ang magandang balita, tayong mga hentil, tayong hindi mga taga-Israel, tayong hindi kababayan ng sambayan ng Diyos dati, subalit sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus, pinaliliwanag yan ni Apostol Pablo, sa Galatia 3, sa Efeso 2, sa Roma 3, Roma 4, Roma 9, ang magandang balita ay dahil sa nabali sila sa sanga, nayugpong tayo. Ibig sabihin, nagkaroon ng pagkakataon nang dahil sa pananampalataya kay Kristo Jesus, sa pananampalatayang yon, itinuring na rin tayong kalahi ni Abraham at ginawa na rin tayong tagapagmana ng mga tipan ng pangako. Kaya po mahalaga yon, kailangan natin tiyakin. Sapagkat hawak tayo ng hawak ng Biblia, basa tayo ng basa, hugot tayo ng hugot ng talata na hindi natin inaalam. Para sa atin ba yan? Ang mga talata ba ng Biblia na ating mababasa at madalas, lalo na ng mga talata ng pagpapala, ay kaagad kinukuha at inaangkin ng bawat isa na hindi na inaalam
kasali ka ba sa tipan? Kaya, ang bungad ko sa inyo, pinaliliwanag ko yung mga kasulatan ng kasunduan. Contract, agreement, testament. Hindi ba sa mga kasulatan ng kasunduan, pag hindi ka kasali, doon sa tinatawag nilang contracting parties, doon sa mga nagkakasundo, wala kang anumang kinalaman, ni wala kang anumang pakinabang. Tama po ba? Halimbawa, kukuha tayo ng halimbawa ng agreement, kasunduan. Kasunduan ng bilihan. Yung nagbebenta at bumibili ang nag-uusap. Ikaw na hindi kasali ron, makikinabang ka ba doon sa kanilang kasunduan? Hindi ka kasali eh. Ang tawag doon, sa legal na salita, you are not a party to the contract. Hindi ka kasali doon sa pinagkasunduan. Sa kontrata, contract of work, isa kang empleyado ng isang kumpanya. Meron kayong kontrata na ito yung trabaho mo, itong sweldo mo. Sino bang tatanggap dun sa payroll? Yung bang hindi nagtatrabaho, tatanggap? Hindi. Yung nakakontrata lang. Dun sa contract of work or contract of employment. Baka mas lalong magaan sa atin na unawaan natin ang testamento na sinasali natin sa Tagalog na huling abilin. Narito ang isang mayaman, nagpapamana ng kanyang malaking ari-arian o kanyang salapi. Subalit kung hindi ka kamag-anakan, hindi ka kaano-ano, pamamanahin ka ba o may karapatan kang magmana? Wala. Dito natin dapat mahalagang tignan ang Biblia bilang isang aklat ng tipan, a covenant book or book of covenant, na sinasabi ang nilalaman nito, ang mga tipan ng kapangakuan ay para sa mga Israel. At kung kayo iwalay kay Kristo, sabi niya, wala kayong relasyon sa Panginoon. Hindi kanyo kababayan ng mga Israel. At sapagkat hindi kayo kababayan ng Israel, hindi tayo Hudyo sa katutubo, kundi mga Hentil. Anong sabi? Tagaibang bayan kayo sa mga tipan at pangako. Ibig sabihin, sa payak ng pag-usap, hindi kayo kasali sa mga tipan, sa mga pinangakuan. Wala kayong pag-asa. Mas magandang isalin, wala kayong aasahan sa pinag-usapan. Wala kayong aasahan sa mga tipan ng kapangakuan. Dahil hindi kayo kasali dun eh. Parang ganun ang sinasabi. At dinugtong pa, wala kayong Diyos sa sanglibutan. Paano nangyaring wala kayong Diyos? Dahil ang Diyos na inyong mababasa sa Biblia, ang Diyos ng Biblia, ay ang Diyos ng Israel. At palaging madiin, inuulit-ulit kong binabanggit, para makilala ninyo ang Diyos na nababasa nyo sa Biblia, ang Diyos ng Biblia, the God of the Bible, kailangan nyong makilala na ito ay Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac. Nakita, dinidiinan yun sa Biblia. Diyos ni Jacob, Diyos ni Moses, Diyos ng mga magulang, Diyos ng Israel. Sa kanilang Diyos. Ay, hindi lamang sa kanilang Diyos. Anong sabi? Sa kanila rin nagmula ang Kristo. Ang Mesyas, ang Hamasiya. Sa kanila rin. Wala sa atin. Wala tayo. Nakita po ninyo? Kaya napakalagang sa ating pag-aaral, inuugat natin paano tayo nakapasok, napaloob, naisali sa mga pinili
napasailalim ng mga tipan at ng mga pangako. Ito yung tinuturo natin dito sa ating aralin pagkain. Upang sa gayon, ay hindi lamang tayo basta umahawak ng Biblia at basta inaangkin, pag ginawa po natin yun, alam nyo, ang katulad niya, para kayong may hawak ng isang kahit na original na titulo. Halimbawa, titulo ng lupa. Kahit na original ang inyong hawak, kung hindi naman nakapangalan sa inyo, anong bisa? Wala. Hindi mo may bebenta, hindi mo may sasala. Hindi sa'yo. Kaya kailangan natin tiyakin, ito bang mga tipan at kapangakuan sa aklat ng tipan ng Biblia, ang covenant or book of covenant, na naglalaman ng unang tipan at ikalawang tipan, kasali ba tayo? Kung hindi tayo po kasali, ulitin ko, kung hindi tayo kasali, ang Biblia, magsisilbi lang siyang katulad lang ng ibang aklat. Pangkaraniwang aklat. Subalit kung tayo'y naisali sa mga tipan ng Diyos, lubhang mahalaga na ating tuklasin, suriin, at lalo pat tiyakin, papaano tayo naisali. Di po ba mas mahalagang bagay na gawin yon upang meron tayong katiyakan sa ating kalagayan at meron tayong katiyakan kung anong ating kalalagyan. At ang ating batayan na katuruan dito sa kawan ng Panginoon, titingnan natin kung meron bang sapat at ganap na batayang biblikal kung bakit ang tipanan na ugnayan, yung covenantal relationship, yung pagkakaroon ng relasyon sa Panginoon ng ating pinag-uusapan dahil maluwanag na kaagad in etchapuera. Gamitin ko salitang etchapuera sa Kastila, maintindihan. Talagang in etchapuera, yung walang relasyon sa Panginoon. Nang kayo'y hiwalay kay Kristo, choris sa wikang Grego. Nang wala kayong relasyon sa Panginoon, wala kayong namang kinalaman kay Kristo. Hindi kayo kababayan ng Israel. Tagaybang lupa kayo sa mga tipan at pangako, hindi para sa inyo yan sapagkat hindi kayo kasali sa mga tipan ng Diyos. Wala kayong aasahan sa mga yan. At wala rin kayong Diyos sa sanglibutan. Nakita napakaliwanag. Kaya kung mayroong napakalagang paksa na dapat natin pag-usapan, ay kung paano tayo magkaroon ng relasyon sa Panginoon. At hindi lamang basta relasyon, kundi isang tipanan na ugnayan. Sapagkat ang uri ng relasyon na pinag-uusapan sa Biblia ay isang kobereth, isang covenant. At hindi lamang siya isang ugnayan, pinagtipanan siya, pinagsumpaan, at upang lalo pa siyang patunayan, mapagtunay at mapagtibay, mayroong dugo na pinantatak. Kumbaga sa kaugalian natin, lumalagda tayo sa tinta, ang dugo ang pinantibay. Yun yung tawag sa Biblia, blood covenant. Tipanan na dinuguan. May dugo na pinag-uusapan. Pakikita natin. Tignan ninyo, kung sinusubaybayan nyo yung ibaba yung ating, kaya po ilalabas na yung ginawa kong aralin pagkain para mas madali na natin, hindi ko nababasahin ng may bababa. Yan, diyan muna po tayo. Ang pag-uugnay na pinagtibay noong unang panahon, sa sinaunang panahon, ay sa pamagitan ng pamamaraan na tipanan na dinuguan o blood covenant. May kasintulad dito. Noong mga panahong 18 anyos, 18 centuries, nung dumating ang mga Kastila, hindi po ba? Sa Bohol,
nagkaroon ng tinatawag na sanduguan, blood compact. Di ba? Si Miguel Lopez at yung kanilang pinuno doon na sa tribo ay nagkaroon ng Miguel Lopez de Legazpi noong 1565 at si Raha Sikatuna. Hindi lamang ito pala, marami pa palang ginawang blood compact sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Pero itong pinaka kilala kasi eh. Kaya pag nagpunta kayo doon sa Bohol at pupuntahan ninyo yung mga Chocolate Hills, dadaanan ninyo yung isang marker stone, yung palatandaan kung saan sila nag-blood compact. Pag naglalaslas ng kaunti sa bahagi ng katawan, halimbawa sa kamay, magpapatak ng dugo sa baso, haluan ng konting alak, iinumin nila yun. At kuminsan pinagdidikit pa yung sugat. Na ibig sabihin, kaya tinatawag sa atin, sanduguan. Pag-iisang dugo, parang magkapatid na. Parang magkapatid na. Doon kinuha yung kasabihan na blood is thicker than water. Na ang kadalasang naunawa ng iba, pag sinabing blood is thicker than water, yung kamag-anak mo, kadugo mo, yun o kapamilya mo, yun ang mas malapit. Pero ang totoo po, ang pinanggalingan ng kasulatang blood is thicker than water. Ang talagang orihinal ay blood covenant is thicker than the water of the womb. Ang mga ina, may panubigan yan. Yun yung tinutukoy niyang water doon, yung panubigan doon. Mas malapot yung nagtipanan ng dugo. Blood covenant is thicker than the water of the womb. Kasi sanduguan yun. Nagiging magkadugo yung dalawang nagtipanan. Ang iba pa, yung mga sugat na pinagtatagpo, ay meron silang inilalagay na para hindi humilom. Para habang buhay sila hanggang mamatay, nakikita yung sugat na nagpapaalala ng tipan ng kanilang isinagawa. Nung itatag ang katipunan, hindi po ba ganun din ang halos nangyari noong 1892? Naglaslas ng konti, doon ginamit na pang lagda. Yun ang pinakatinta ng mga katipuneros. Dalawang ibig sabihin ng blood compact, kaisahan at katapatan. Pag-iisang dugo, sanduguan, at sumusumpa ng pagiging tapat. Kaya sa lahat ng tipan, ang pinakasagrado at hindi biro-biro, sapagkat yung nagtitipanan, kagaya ng sinabi ko kanina, pag naglakad sila doon sa hiniwa na hayop, sumusumpa sila ng kamatayan. Sinusumpa nila na huwag sana silang mamatay kung hindi nila matupad ang kanilang sinumpaan. Kaya hindi biro ang tipan na pinag-uusapan natin. At lalo na, ang tipan na pinag-uusapan natin sa Biblia ay tipan hindi ng tao. Marami kasi nagkakamali na sinasabi ang tipan na mababasa sa Biblia, pakikipagtipan ng tao sa Diyos. Hindi. Baligtad ay tipan na ang Diyos ang nakipagtipan. May lalarawan natin yan sa nangyari kay Abraham. Kung babalik tayo dun sa sinaunang kaparaanan ng pagtitipanan, humihiwa ng hayop, pinatutulo ang dugo. Sa Hebreo, yun yung karat beret na sinasabi. Paghiwa, hindi paggawa ng tipan, sapagkat hinihiwa nga nila yung laman. At yung nandyan sa Genesis 15 hanggang 17 hanggang 17, yan ang panahon ng pagkipagtipanan ng Diyos kay Abraham. Nang hiniwa, kasi ang sabi ng Diyos, nangako ang Diyos kay Abraham, etong tipang ko sa iyo, sabi niya.
Makikipagtipan ako sa iyo. Magiging ama ka ng maraming bansa. Tumingala ka at sabi niya, kung gaano ang bilang ng mga bituin, kung gaano ang bilang ng mga buhangin at lahat ng yan, ganyan darami ang iyong lahi. Parang sinabi ni Abraham, totoo ba yan? Totoo po ba yan? Ako yung matanda na. Ang asawa ko, lipas na rin ang edad at hindi magkaanak. Paano ako darami ang lahi? Yun ang parang tanong ni Abraham. Paano mo ako pamamanahin? Paano ko maangkin yung mana na yan na sinasabi mo, Panginoon, na iyong sinusumpa? O sabi ng Panginoon, sige, magsumpaan tayo para patunayan ko sa iyo na mangyayari. Kumuha ka ng mga hayop, di ba? Ilang hayop yun, pinakuha ng Diyos. At yung dapat hatiin, sabi niya, hatiin mo. Hinati. Dahil alam ni Abraham na ganun ang sumpaan noon, maghati ng hayop, patuloy ng dugo, at lalakad si Abraham at ang Diyos dahil magsusumpaan sila. Susumpa ang Diyos sa kanya para maniwala si Abraham na totoo na mangyayari. Ang isinumpa ng Diyos, ang pangako ng Diyos. Anong nangyari? Inabot na ng maghapon. Napapagod na siguro si Abraham na lalakad na ba tayo? Magsusumpaan na ba tayo? Tutuparin mo na ba, Panginoon, ang isusumpa? Patunayan mo na ako'y magmamana nga ng iyong mga pangako. Ay, magdadapit hapon na. Wala pang go signal ang Panginoon. At tapos may mga ibong mandadagit. Inukuha nila naman parang gustong pag dinagit yung mga laman, di mangyayari yung tipanan. Kaya sinasaway ni Abraham. At sinasabi, huwag niyong kunin yan. Magtitipanan kami ng Panginoon diyan. Mga ibong mandadagit. Kaya kuminsan katawa-tawa yung isang sekta ng pananampalataya, ang pinuno nila, ang tawag, ibon na mandadagit. Yun yung nandadagit. Yun yung masamang pumipigil at nangunguha. Hanggang makatulog si Abraham. At mahimbing na nakatulog. Nang mahimbing na natutulog si Abraham, muling sumumpa ang Diyos. Ang sabi sa Hebreo, sapagkat walang masumpaan ng Diyos na mas mataas sa Kanya. Hindi pa pagka tayo mangangako, halimbawa, sa mga abogado, sa notaryo publiko, susumpa tayo. O kaya sa mga may matatas na katungkulan. Kung ikaw ay nahalal sa isang pwesto, posisyon, o may trabaho sa gobyerno, susumpa ka dun sa mas mataas. Ang sabi ng Hebreo, ang Diyos walang masumpaan. Kasi wala nang mas mataas sa Kanya. Kaya ang sabi ay sumumpa ang Diyos sa Kanyang sarili. Ipinanumpa ng Diyos ang sarili niya. Isipin po ninyo, ang sumpang sinusumpaan ng dalawang nagtitipanan na yan, ulitin ko, sinusumpaan niya, huwag nawa akong mamatay kung hindi ko matupad. Biro mo Diyos susumpa na huwag siyang mamatay. Ang sinasabi ng Biblia sa Isaiah 44, siya ang Diyos na walang hanggan. Unang Timoteo 2, siya ang Diyos na walang kamatayan. Biro mo yung Diyos na walang kamatayan at walang hanggan, susumpa na siya mamamatay kung hindi niya matutupad ang kanyang tipan. Sinumpa ng Diyos ang kanyang sarili. Nang makatulog si Abraham, nangako uli ang Panginoon. Sinabi niya yung pangako niya, mamanahin mo ito, pararabihin kita lahat. Pagkatapos na sumumpa ang Diyos ng kanyang gagawin, ang isang usok at nagliliyab na apoy, ang dumaan doon sa hinating dalawang laban, kumakatawan sa Diyos. Ibig sabihin, sa ang Diyos lang ang sumumpa. Ang Diyos ang gumawa ng tipan. Itong kanyang magiging katipanan, tulog na tulog. Mahimbing na nananaginip. Basahin ninyo. Anong gusto ipahiwatig?
Mga kapatid. Kaya ang mga tipan sa Biblia ay ang Diyos ang nakipagtipan. Tignan natin itong mga talata. Ang dami yan. Ayan, mula dyan sa talatang yan, makikita ninyo, Genesis 17:1-7, Exodus 6:1-8, ayan, napakahaba. Kinuha ko lahat yan. Exodus 19:5-6, Deuteronomio 7:6-9, Deuteronomio 26:18, Deuteronomio 29:1-12-15, Jeremías 11:1-5, Jeremías 31:31-34, Jeremías 32:37-40, Ezequiel 34:25-31, Ezequiel 37:26, Jeremías 13:11-17, 23:2, Ezequiel 34:11. Kaya nakita po nyo, matagal akong gumawa ng aralin pagkain, kasi kailangan mong pag-aralan yan. At lahat ng mga talatang yan, isa lang ang sinasabi. Palaging sinasabi, ang aking tipan, ang sabi ng Diyos. Ang tipan na aking pinakipagtipan. Ang Diyos ang nakipagtipan. At pinag-usapan na natin kung ano yung pinagtipanan. Yung ating aralin na pagkain, usapan sa tipanan, na ako ang magiging inyong Diyos at kayo ang aking magiging bayan. Yun lang makikita nyo sa buong Biblia. Yun yung tipan. Yung tipanan na ugnayan na yun. Yung covenantal relationship na yun. Ng Panginoon ang magiging Diyos at yung kanyang kinatipan ang magiging kanyang bayan. Yun ang pinakatipanan na ugnayan. Yun yung covenantal relationship. Kaya yun ang ating pinagtutuunan ng pansin dito sa kawan ng Panginoon. Kasali ba tayo? Nakasali ba tayo o makakasali ba tayo? Doon sa tipanan na ugnayan nun, yun sa relasyon sa Panginoon na yun at ng kanyang bayan. Nakakasali ba tayo? Makakasali ba tayo? Ang Diyos din ba? Ang Panginoon din ba? Ang ating Diyos at tayo rin ba ay kasama sa kanyang bayan? Yun ang nilalaman ng buong Biblia. Pinakita ko na sa inyo lahat ng talata niyan. Halos paulit-ulit. Ako ang magiging Diyos nyo at kayo ang aking magiging bayan. That I will be your God and ye shall be my people. Yun lang paulit-ulit na mababasa sa Biblia. Na pinag-usapan at pinagtipanan o ang pinagkasunduan at ang pinagtipanan. Kaya covenantal relationship yan. Dahil hindi lamang yan sinumpaan, nilakipan pa yan ng pagbububo ng dugo. May pinag-uusapang dugo ng tipan. Ibaba mo ng konti sa nauna, makita ninyo. Sige pa, baba. Hindi, baba. Doon sa pinaka-itaas. Yan. Yan. Nakita ninyo. Zacarias 9:11, may tinatawag na dugo ng tipan. Mateo 26:28, Marcos 14:24, may dugo ng tipan. Lucas 22:20, ang bagong tipan sa dugo. Unang Korinto 11:25, bagong tipan sa dugo. Hebreo 10:29, dugo ng tipan. Hebreo 13:20, dugo ng walang hanggang tipan. Sa unang tipan at ikalawang tipan, nang makipagtipanan ng Diyos, ang kanyang tipan ay pinagkipagtipan, may halong dugo. Kaya blood covenant siya. Tipanan na dinuguan. Yeah. Kaya hindi natin maiwasan na pag-usapan ng dugo. At kailangan nating maunawaan itong dugo na ito. Na pinantatak, pinaglagda, pinagtadhana, o pinagtalaga ng tipan. Kaya nga, dahil sa napakahalaga ng dugo, mababasa natin kung bakit ipinagbilin na huwag kakainin ng dugo. Pinagbilin sa Genesis 9:4, ang lamang may buhay ay siya niyang dugo. Levitico 17:11-14, ang buhay ng laman ay nasa dugo. Tungkol sa buhay ng lahat ng laman, ang dugungan niyan ay gaya rin ng buhay. Deuteronomio
ang 12:23, ang dugo ay siyang buhay. Dahil ang dugo ay buhay, at ito ang inialay, itong buhay na ito, itong dugong na buhay, ito ang inialay. Napakasagrado niya. Kaya pinagbilin, sa lahat, yan ang huwag kakainin. Kaya magkasya na lang tayo sa tipanan na dinuguan. Huwag nang kakainin kung tutusin. Dahil napakasagrado nitong dugo. Sa lahat ng bagay. Ito lang. Ito kainin nyo, ito kainin nyo, ito kainin nyo, ito kainin nyo. Huwag ito. Dahil sumisimbolo siya sa isang napakasagrado, napakabanal na gawain. At ito ang pagsasagawa o paghihiwa ng isang tipan. Okay. Ngayon, pag-usapan na natin para matapos tayo sa nung unang tipan. Anong nangyari? Doon muna tayo sa unang tipan. Sa unang tipan, nasa page 3, 5 pahina yan, page 3, na nandun tayo sa sinasabing, mababasa sa Biblia, Exodo 24:1-18, si Moises. Doon tayo sa unang tipan. Paano ba yung unang tipan na ipinakipagtipan ng Diyos ay inilagda o itinakda? Paano ba ito binigyan ng halaga? Paano ito nagkaroon ng bisa? Nagkaroon ng kumbaga sa effectivity. Paano nangyari? Pinasimulan sa pamagitan ng pagwiwisik ng dugo. Mababasa niyo si Moses, ang sabi, nakita na ba ninyo yan? Yan. Mababasa sa Biblia, Exodo 24:1-18, si Moses, ang itinuring na nagsilbing tagapamagitan sa pamagitan ng Diyos at ng kanyang bayan. Kasi nangyari, mangungusap ang Diyos sa kanila. Nakita niyo nung ang Diyos ay mangusap sa kanila, bumaba ang Diyos, ay maging ang bundok yumuyuga, nanginginig ang lupa, at parang alo sa kanyang tinig, nakakabingin, parang kidlat o kulog na malakas. Natakot ang mga Israel. Kaya ang sabi lang kay Moses, Moses, ikaw na lang kumausap sa Diyos. Ikaw na lang kumausap sa Diyos. At ang sabi naman ng Diyos kay Moses, ikaw na lang kakausapin ko. Huwag na sila. Kaya si Moses ang naging parang tagapamagitan sa lumang tipan ng Diyos at ng tao. Sasabihin ng Diyos kay Moses ang kanyang pinasasabi sa tao, at yung mga tao naman sasabihin kay Moses kung sumasang-ayon sila o gagawin nila ang sinasabi nila. Si Moses ang Mesites, ang nandun sa gitna ng Diyos at ng kanyang bayang Israel. Nang sabihin na papasok kayo ngayon sa tipan ng Panginoon na pinakikipagtipan sa inyo, na kayo siya ang inyong magiging Diyos at kayo magiging kanyang bayan. Anong masasabi ninyo? Magtaas kayo ng kamay. Ang sabi nila, hindi naman pinagtaas ng kamay, kundi yung sabi nila, kung ano ang sasabihin ng Panginoon, Amen. Sangayon kami, tutuparin namin, gagawin namin, anumang kanyang sinalita. Sumangayon. Sabi ng Diyos, kung diringgin yung aking tinig, susundin yung aking mga panuntunan, sasakatuparan yung aking mga kautusan, ako magiging Diyos nyo, kayo magiging bayan ko. O anong sagot ninyo? Sagot nila, kung anong sinabi ng Panginoon, Amen. Nung nagkasundo,
Kumuha ng tasa si Moses. Nagpapatay siya ng handog na hayop. Nilagay sa tasa. Para maiksi ang istorya, winisik niya sa tao. Winisik niya sa dambana. Ibig sabihin, naglagdaan. Nagkasundo, nagtipanan ang Diyos at ang bayang Israel. Na siyang kanilang Diyos, wala nang iba. At sila lang ang kanyang bayan, wala ring iba. Yun ang usapan. Sila ang magiging Diyos nila, walang nang Diyos liban sa Kanya. Kaya yung kanilang Shema, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Dinggin mo, Israel, ang iyong Panginoon, na siyang Diyos ay isang Panginoon. Liban sa Kanya, wala na. Yun ang sinumpahan. Yun ang bili ng Diyos. Yun ang kondisyon ng Diyos. Ako lang ang Panginoon nyo. Ako lang ang Diyos nyo. Kaya pati sa 10 utos, huwag kayong luluhod, huwag kayong gagawa, ako lang. At pag ginawa ninyo yan, kayo rin lang ang aking bayan. Wala nang iba. Kaya ang sabi sa Amos 3, kayo lang ang nakilala ng Panginoon. Sila lang kinalalang bayan ng Panginoon. Walang iba. Sa lahat ng mabansa sa balat ng lupa, sila lang itinangi. Sila lang ang pinili. At sa buong aklat ng mga tipan, makikita niyo yung pakikipagtagpo at pakikipagtungo ng Diyos na iningatan sila ng kagaya ng kanyang itim na mata. Walang binigyan ng kanyang pagpapala. Walang ibang biniyayaan ng mga bansa, kundi sila, dahil sila ang katipanan o kinatipan ng Diyos. Winisikan ng dugo yan, pinagtibay. Parang sa korte, so ordered. Yan ngayon ang mangyayari. Ang Panginoon ng inyong Diyos, kayo ang kanyang bayan. Ngayon, para mabilis po tayo, susubaybayan ninyo, pag mabibigyan ko ng kopya nung 50 pahina na ako, buong lumang tipan, inistorya ko, para sa isang basa niyo, maalala mo niyo yung buong Biblia. Sa mahabang kasaysayan, yung tipan na yun, siyang Panginoon ng Diyos at silang kanyang bayan, maraming pagkakataon nasisira. Nangingibang Diyos sila. Nawawalan kanilang katapatan sa kanilang katipanan ng Diyos. Nangangalunya sila, ang sabi. Yan ang mga ginagamit na salita. Kasi nangingibang Diyos sila, sila ang Diyos nila. Pero lumuluhot, naglilingkod sa ibang Diyos. Kaya nangangalunya sila, nangingibang Diyos sila. Kaya pinarurusahan sila ng Diyos. Dinadalaw ang kanilang kasamaan sa kanilang pagsalangsang ng tipan sa maraming pagkakataon. Paulit-ulit. Kaya gusto ko yung ginamit na salta sa mga awit 77. Sinasabi, makailang ulit. Ilang beses, paulit-ulit, makailang ulit silang magkasala, makailang ulit silang sumalangsang, makailang ulit silang sumira ng tipan, makailang ulit, paulit-ulit silang sumisira ng tipan. Nangingibang Diyos sila. Yung sinumpaan nila na ang Panginoon lang kanilang Diyos, nilalabag nila. Kaya pinaparusahan sila. Ang nilalaman ng tipan, mababasa ninyo, ayon sa pinagtipan sa pamagitan ni Moses, ay ito. Sa inyong pagsunod, sa inyong pagtalima, may pagpapala. Sa inyong pagsuway, may pagpaparusa. Yun ang kondisyon ng tipan. Sumunod kayo, may pagpapala. Hindi kayo sumunod, pagpaparusa. Kaya nga po mga kapatid, hindi kayo basta huhugot ng talata sa Biblia na basta kukunin na lang ninyo taangkinin, lalo na talata ng pagpapala, na hindi nyo inuunawa.
Nakapaloob yan dun sa terms and condition, dun sa usapin, at kung anong inihiling ng tipan. May kondisyon na kailangan masunod. Obedience equals to blessings. Disobedience equals cursings. Yan. Yan ang Biblia. Pagkatapos, ang sabi ng mga nagtuturo, bagong tipan na, nasa ilalim tayo ng biyaya, wala na sa kautusan. Mga kapatid, sa ilalim ba ng ikalawang tipan, wala nang kasundo, wala nang kondisyon? Kahit na sinasabing Efeso 2:8 na hindi sa pamagitan ng gawa, kundi sa biyaya. Kayo'y nangaligtas, hindi sa pamagitan ng gawa. Tama, ngunit, ang sabi, ay sumampalapataya pa naman kayo. Hindi, meron pa rin inihingi kung tutusin. Pero kaya nga po napakahalagang tinitingnan natin ang tipan. Paano ibinalangkas ang tipan na yan? Anong uri siya ng tipan? Sinong nakipagtipan? Kanino ang tipan na yan? Para maunawaan natin yung lahat ng nilalaman ng aklat ng tipan, itong Book of Covenant o Covenant Book, na napapaloob sa unang tipan at sa ikalawang tipan. Okay? So, in the Old Covenant, si Moses ang tumayong tagapamagitan at winisikan ng dugo para pinagtunay at pinagtibay ang tipanan na siya lang ang Panginoon ng kanilang magiging Diyos at sila lang ang kanyang magiging bayan. Ngunit, tulad ng nasabi ko, paulit-ulit sa mahabang kasaysayan, pagdating na ninyo sa kasaysayan ng mga Josue, mga Hukom, Unang Hari, Ikalawang Hari, Kronika, lahat ng Samuel at lahat ng yan, makarating kayo hanggang sa mga propeta, isa lang ang paikot-ikot na istorya sa lumang tipan. Paulit-ulit silang lumalabag, paulit-ulit nilang sinisira ang tipan ng Diyos. Ngunit, dahil sumumpa ang Diyos ang nakipagtipan, at siyang sumumpa doon sa hiniwa na hayop kay Abraham. Sinusumpa niya, ang Diyos na walang kamatayan, sumusumpa na mamamatay kung hindi niya tutuparin ang kanyang tipan. Napakabigat ng pinanumpaan ng Diyos sa kanyang sarili. Ayon dyan sa Hebreo. Sarili niya ay pinanumpaan niya. Kaya tutuparin at tutuparin ng Diyos yung kanyang tipan, kahit na paulit-ulit na magkasala. Kay dalas-dalas nilang magkasala. Kay dalas-dalas nilang sumira ng tipan. Kay dalas-dalas, ang sabi ng ginamit na salita ng mga awit 17. Pero hindi malipol kaagad ng Diyos. Kaya sa panaghoy ni Jeremias na propeta, ang sabi niya, nang dahil sa ang iyong katapatan, for great is thy faithfulness. Sapagkat napakadakila ng iyong katapatan, thou consumest us not. Hindi mo kami nililipol kaagad. Gusto mang lipulin sila ng Diyos. Pinipigil ng Diyos ang ningas ng kanyang galit. Hindi pinakakawala ng palaso ng kanyang galit. Hindi niya kaagad silang nililipol. Hindi niya kaagad silang inuubos. Dahil mawawalan siya ng katipanan. Masisira tuloy pati ang kanyang tipan. Kaya ginagawa ng Diyos, kung maglipol man siya, nagtitira siya ng retaso o ng kaunting labi. Yung nananatiling tapat sa kanilang katipanan na Diyos. Kaya meron tayong aralin na pagkain na ginawa ko, katapatan sa katipanan. Hinihingi yun na maging tapat sa Diyos. Ang mga kanyang kinatipanan. Dahil doon, dahil sinira nila yung tipan, dumating ang salita ng Panginoon at dito nagwawakas ang lumang tipan.
sa pamagitan ng propeta Jeremias, Kabanata 31, at propeta Ezekiel, Kabanata 34, nang sabi ng Panginoon, ako'y makikipagtipang muli. Magkakaroon ng panibagong pakikipagtipanan. Katumbas yan ng Hebreo 8 na sinabi, nang masumpungan na may kakulangan sila sa tipan, niluma yung una. Kaya nangailangan ng ikalawang tipan. Diyan nagwakas ang lumang tipan. Doon sa sinusulat kong aklat, doon na natin pag-usapan yung nangyari sa pagitan ng pagwawakas ng lumang tipan at pagbubukas ng unang tipan. Yun po'y umabot din na 400 taon. 400 taon ang namagitan sa lumang tipan at bagong tipan. Natahimik ang Diyos. Wala na siyang ipinadalang propeta. Hindi na nagsalita ang Diyos. There was a 400 years span of silence. Hindi na nila narinig ang Panginoon. Hindi na nangusap ang Diyos. Wala nang propeta. Tapos na lahat. At magtatakip ang tabing, kumbaga sa drama, isasara ang lumang tipan para silang mga tupang ipinangalat, binihag ng mga ibang bansa, nilamon ng mga leon. Yan ang mga salitang ginamit ng mga propeta. At nanatiling nagkawatak-watak. At ilan ang mga salin ng mga kaharian na lumusob sa kanila. Naging alipin sila ng Egyptyo. Tinangay silang bihag ng Babylonia. Nang makabalik, pinasok uli sila ng Assyria, Persia, Grecia, hanggang pagbukas ng lumang bagong tipan, nasa ilalim sila ng kaharian ng Roma. Napakhaba po ng istorya niya. Pero yun ang pagwawakas ng lumang tipan. Nagkaroon, iniulat, ipinahayag, bago nagsakara ang lumang tipan, makikipagtipang panibago ang Diyos. At ang sabi, makikipagtipan siyang panibago, pero pag titignan po ninyo, tinignan ko yung sinabi ni Propeta Jeremias, Jeremias 31, 31, 33, kung may tatas. At inilimpi ko yung Hebreo 8, 6 at 10. Pareho lang kasing sinasabi. Kung anong sinabi dyan sa Jeremias ng propeta na makikipagtipang panibago ang Diyos, at yun din ang sinasabi ng Hebreo sa ikalawang tipan, pag tinitignan mo, parang wala namang nagbago kung tutuusin. Parang walang nagbago. Pero bakit sinabi, makikipagbago ang tipan siya? Makikipagpanibago ang tipan ng Diyos. Mahalaga po yung mga salitang yon. Kung titignan nyo kung mayroong pinagbago o wala. Taas pa ng konti. 3 ang nilalaman ng sinabing panibagong tipan. Una, ang kautusan sa kalooban. Sa unang tipan, sumulat ng daliri ang Diyos sa kanyang daliri. Doon sa tipak na bato. Yung 10 utos, tama po? Ngunit winasak ni Moses yun. Kaya ang sabi ng Diyos, nung muling tawagin siya ng Diyos at paakyatin sa bundok, igagawa siya na uli ng panibagong tipak na bato na dating sinulat ng kamay ng Diyos. Kaya nung ang Panginoon narito, si Kristo Jesus, hahatulan nila, pahahatol yung babaeng nagkasala na nahuli sa pangulo niya. Anong sinasabi ng kautusan? Babatuin ba siya hanggang mamatay? Yun ang sinasabi ng kautusan. Hindi sumagot si Jesus. Yumuko. 2 ulit din siyang nagsulat ng kanyang daliri. Kung paano ang Diyos, 2 beses siyang nagsulat ng kanyang daliri sa tipak na bato, nang magsulat si Jesus ng kanyang daliri sa lupa.
Hindi niya tinignan yung babae. Baka nahuli nga ang walang damit eh. Hindi ko alam. Basta, ang ginawa niya, yumuko siya. Nagsulat ng 2 ulit. Nakikita niyo ang gustong ipahihwatig? Sino yung nagsulat ng 2 tipak na bato? Sino yung nagsulat doon sa lupa ng 2 ulit? Ngayon, dahil binasag yun, at yung basag na yun, yun ang isinilid na kasama doon sa kaban ng tipan, yung Ark of Covenant. Nandun yung basag na tapyas ng bato. Ipinatago ng Diyos doon. Pinagawan sila ng kaban ng tipan, Ark of Covenant. Pinatago doon. Pati yung namulaklak na tungkod ni Moses. Sa ikalawang tipan, ang sabi niya, hindi na ako makipagtipan na kagaya ng ipinagtipan ko sa lumang tipan, sa kanilang mga magulang. Ngayon, isusulat ko ang aking kautusan sa kanilang kalooban. Hindi na sa pitak ng tapyas ng bato, kundi sa pitak ng puso. Doon isusulat ang panuntunan ng Diyos. Nandito na ngayon. Hindi na batong mababasag, nandito na. Nasa kalooban na. Pangalawa, gayon din naman yun sa unang tipan, kung tutusin. Sabi ni Moses, ang kautusan, pagkatapos na iyang winasak, susulat ng Diyos sa inyong alam na. Kaya parang walang nang bago kung tutusin. Pero tingnan natin anong nagbago talaga. Pangalawa, yung kaugnayan sa katipanan. Makikita ninyo, Genesis 12, ibinilin na tutuliin yung nasa ilalim ng tipan, palatandaan. Doon sa unang 5 tipan, tinuli ang kanilang laman. Ang panlabas na pagtutuli na gawa ng laman, bilang palatandaan na sila ang katipanan ng Diyos sa kanilang tipan ng Panginoon, silang kinatipan ng Panginoon. Dito, sa bagong tipan, ikalang tipan, ang pagtutuli ay sa puso. Nakita niyo yung pagkakaiba? Papaliwanag pa natin ng mahaba yan sa ibang pagkakataon. Ang ikatlo, kapatawaran sa kasalanan. Sa lumang tipan, paano napapatawad ang kasalanan? Doon sa kaban ng tipan, yung Ark of Covenant, merong takip. Gawa ng ginto yung kahon na yun, yung bowl. May takip. Ang tawag doon sa takip sa Ebreyo'y kipur o kapar. Kapar o kipur. Taon-taon, minsan, sa isang taon, yun lamang punong saserdote ang papasok para mag-alay ng dugo, magwisik ng dugo, doon sa takip ng kabanantipan, para sa kanyang kasalanan at sa kasalanan ng bayan. Minsan lang sa bawat taon at taon-taong ginagawa. Nakapakaselan ng trabaho yun ng punong saserdote. Sapagkat pagpapasok siya dun sa tabernakulo, itatali siya ng lubid ang kanyang baywang at meron siyang bell, bakti. Dahil pagpasok niya dun sa, lalo na dun sa kabanal-banalang dako, na may makapal na kortina na halos, sabi nila parang halos isang pi ang kapal nung takip na yun at tabi. Dahan-dahan papasok ang punong saserdote, minsan lang sa isang taon, hindi niya pwedeng gawin. Kung hindi, ayon sa itinakda naman, minsan lang sa bawat taon. Kaya may tali, dahil pag hindi na kumakalansing yung bell, pinatay siya ng Diyos. Dahil maselan at walang basta makalapit
sa kabanal-banalang presensya ng Diyos. Kaya may tali, pag hindi na nila marinig na kumakalansoy, ay hindi rin sila, bawal din silang pumasok, hihilahin na lang yung bangkay. Kaya. Ngunit, doon sa ginagawang paghahandog, kakayop, yung pagbububo ng dugo, kaya pinag-uusapan natin ng dugo Kakatay sila ng handog na hayop, kaya tinatawag yun sakripisyo. Isasakripisyo yung buhay ng hayop na yun. At yung dugo, iwiwisik doon sa takip, yung kipar o kapur, kapar o kipur, tawag sa Hebreo, yung covering, nandun yung mercy seat, yung luklukan ng awa, kung saan nakikipagtagpo ang Diyos bumababa. Pero yung takip doon, kaparo kipor, iwiwisik ang dugo roon upang pansamantalang takpan. Temporarily to cover. Pansamantalang tatakpan yung kasalanan ng dugo ng hayop. Doon kinuha yung salitang Kippur, Day of Kippur. Yom Kippur, Day of Atonement. Natutubos ang kasalanan. Pero ang pagkakatubos ng kasalanan sa lumang tipan, pansamantala. Pansamantalang tinatakpan ng dugo. Hindi inaalis ang kasalanan. Kaya ang sabi ng Hebreo dyan, kung walang pagbubuo ng dugo ay walang pagkatubos, pero sinabi rin, hindi ng dugo ng mga hayop ang makapagtutubos. Pansamantalang tinatakpan lamang. Hanggang dumating ang tagapamagitan ng bagong tipan na si Kristo Jesus. Tagapamagitan siya, Mesites, ang ibig sabihin parang kagaya siya ni Moses, siya sa pagitan ng Diyos at ng tao upang magkasundo. Magkaroon ng pagkakasundo, magkaroon ng reconciliation sa pagitan ng Diyos at ng tao. Pero siya rin ay tagapanagot, ang sabi. Hindi lang siya tagapamagitan, tagapanagot. Ang ginamit na salita dyan sa Grego. Pag tinignan ninyo yung tagapanagot, ang ibig sabihin, yung salitang Grego na egos, ginagamit natin yung tagapanagot sa ating pagkasalukuyang sistemang legal, piyansa. Yung tagapagpiyansa. Di ba? Kapag may nakulong, para makalaya, pansamantala, mayroong bond, may bail. Pipiyansahin muna siya ng piyansador para pansamantalang makalaya. At yung piyansador, ang nananagot, pag nag-jump bail, ang sabi, pag tumakas yung pansamantalang piniyansa, yung tagapanagot, yung bail, nag-bail, piyansador, ang mananagot. Si Kristo Jesus ang naging tagapanagot. Sinagot niya yan. Hinalay niya, hindi ng hayop, kundi ang sarili, ang sabi. At minsan, magpakailan pa man, bilang tagapanagot, ginagarantiyan niya, tinitiyak niya, sinisiguro niya, ang sabi ng mga talatang inilagay dyan na pinili ko, upang ang sino man na lumalapit sa Panginoon sa pamamagitan niya ay mapapatawad ng kasalanan. At itong pagkakaiba po. Sa lumang tipan, yung dugo ng hayop, pansamantalang tinatakpan ang kasalanan, pansamantalang tinatakpan. Doon sa takip, doon sa kafar o kipur ng kabanang tipan. Pagdating nitong tagapamagitan ng bagong tipan, inaalis ang kasalanan, hindi tinatakpan. Yun ang malaking kaibahan. Kaya nung sinalubong siya ni Juan sa ilang, ang sabi niya, ang kordero ng Diyos na nag-aalis
ng kasalanan. Yung dugo na binubo ni Kristo Jesus, na sariling dugo ng sabi ng unang Pedro 1:18 ay pantubos ng kasalanan. Nangyalay niya, yan dugo ang kanyang sarili minsan magpakailanpan upang alisin ang kasalanan. Kaya ang nakalagay dyan sa ikalawang tipan, ng baguing tipan, upang hindi ko na, ang sabi ng Diyos, na aalalahanin pa ang kanilang mga kasalanan. Inalis na eh. Wala na. Hindi tinakpan lang. Inalis. At dahil minsan ang ginawa yun, ang sabi pa ng Hebreo, nandiyan ang mga talata, hindi na kailangan ang mulit-muling paghahandog dahil wala ng kasalanan na alisin. Napakabigat po, kung kailangan natin intindihan mabuti ito. Isipin ninyo, yun ang pagkakaiba ng, kung may pagkakaiba man, kung may binago man sa lumang tipan. Sa lumang tipan, napapatawad ang kasalanan pero pansamantalang tinatakpan lang. Sa bagong tipan, hindi lang tinatakpan, inalis at hindi na maaalala ng Diyos magpakailanman. Dahil, dinugtong, hindi na kailangan ihandog ng paulit-ulit. Dahil wala nang aalisin na kasalanan eh. Tinubos na eh, hinalis na. At upang sa gayon, sabi niya, lahat ng makakalapit kay Kristo Jesus, dahil siyang naging tagapamagitan at tagapanagot, siyang gumarantya ng kaligtasan, tiniyak niya, siniguro niya, nang sino man na dumaan sa pamagitan niya, ay maliligtas. Yan ang sinabi ng Hebreo. Ngayon po, para pansamantalang magwakas ako. Mahaba pa ito dahil 5 pahina yung ginawa kong yan. Ang gusto kong ipakita lang sa pagwawakas muna natin ay ito. Sa pagkakaroon ng bagong tipan, ang sabi, ito ay lalong mabuting tipan na itinakda sa lalong dakilang pangako. Yan ang kagandahan ng ikalawang tipan. Mas higit siya sa ikalawang tipan. Kung paanong si Jesus ang tagapamagitan ng bagong tipan is greater than the Moses of the Old Testament or Old Covenant. Yung tipan din ng ikalawa ay mas mabuti, mas lalong mabuti kaysa sa lupa at may mas lalong mabuting pangako. Yun nga lang, dito tinatakpan ng kasalanan, dito inaalis na, di lalong mabuti yun. Yun lamang, dito hindi magarantiyan ni Moses ang kaligtasan ng kanyang bayan at yung handog na hayop at pinabububo na dugo ay pansamantala. Dito, minsan at mapawalang hanggan na ang dugo ni Kristo ang pinantubos ng kasalanan at winala ang kasalanan. At ito pang lalong mabuting pangako. Ang lalong mabuting pangako sa kabuuan ay ganito. Sa lumang tipan o unang tipan, pinili ang isang lahi. Sa ikalawang tipan, na ipinagpagtipan ng Panginoon, hindi na sa pamagitan ni Moses, kundi sa pamagitan ni Kristo, isinali ang ibang lahi. Kaya mga kapatid, napakalagang tinatalakay ko ang mga bagay nito sapagkat gusto kong ganap nating matiyak sa ganang ating mga sarili kung paano tayo maari o hindi maari na nakasali sa mga pinili, naging kasambahay ng Diyos ang bayang hirang, kung tayo ba ay nakasali o hindi nakasali, o kung nakasali, paano nakasali sa mga tipan
at kapangakuan ng Diyos. Upang sa gayon, kagaya ng aking pambungad, upang itong aklat na ito, ang aklat ng tipan, the Book of Covenant, or Covenant Book, naglalaban ng unang tipan at ikalawang tipan, maaari natin yakapin at angkinin. Maaari nating angkinin ang mga nilalaman na kapangakuan ng tipan. Upang sa gayon, hindi mangyari na basta lamang nahugot ng talata. Angkin ng angkin, ang ganda ng sinabi ng Panginoon sa akin, pagpapalain daw ako, pasasaganain daw ako, lahat ng ito, lahat ng ganda ng pangako ng Panginoon, aangkinin ko to, nauso, I claim it. Oops. Sabi nga ng kasabihang Ingles, hold your horses. Ba't ka ba mo aangkinin? Bakit sa'yo ba sinasabi yan? Kasali ka ba sa mga pinagsabihan? Yun ang gusto kong makita natin. Kaya natin pinag-uusapan itong tipan, ang unang tipan at lumatay. Sapagkat madiin ang pag-eetchapuera, yun yung saltang Kastilan, eetchapuera, inetchapuera ni Pablo, yung mga hentil, sinabi niya ng kayo'y walang relasyon, kloris, hiwalay kayo kay Kristo. Wala kayong kaugnayan sa Panginoon. Kaya yung makulit akong yun ang ginigiit ko palagi. Relasyon sa Panginoon, relasyon sa Panginoon. At kung maaari, maabot natin yung tipan na ugnayan, yung covenantal relationship na tinatakan ng dugo. Upang ang ating relasyon sa Panginoon ay isang tipanan na dinuguan. Blood covenant o blood compact. Isang tipanan na sanduguan para matibay na makapanghahawak tayo ng mga pangako ng Panginoon na nilalaman ng kanyang aklat ng tipan. Mga kapatid, ang aking dalangin sa ating mga sarili man lang, ganap nating matiyak. Bandang uli ang pinag-uusapan diyan. Kasali o hindi kasali sa kinatipan o katipan ng Panginoon. For us to be entitled of all the rights and privileges of the blessings of the promises, the covenant. Kaya ang tawag ko rito, hindi basta blessings. Covenant blessings. Covenant promises. Dahil nakasalalay batay sa pinagtipanan. Ako ang magiging inyong Diyos at kayo ang aking magiging bayan. Kaya ang tanong, kagaya mga naiwan natin nakarang pag-aral, ang Panginoon ba ang inyong nagiging Diyos? Siya ba ang dinidiyos ninyo? Siya ba ang inyong Diyos? At kayo ba ay kasali sa kanyang mga bayan o sa kanyang kawan? Tanging kayo ang makasasagot. At nawa, makarating tayo dun sa yugto ng ating buhay na tiyak tayo. Nangangarap tayo ng buhay na walang hanggan, ng kaligtasan at ng buhay na walang hanggan. Nangangarap tayo ng mabuting kahantungan sa inaharap. Hindi lamang sa buhay na ito, sa kasalukuyan, maging sa inaasang darating ng panahon. Bawat isa po sa atin ang siya lamang makakasagot sa tanong. At nawa ang dalangin ko, maaga nating tiyakin at gawin bago tayo mawala ng pagkakataon. Sabi nga ni Apostol Pablo
kung siyang sumulat ng Hebreo tungkol sa tipan at mga kapangakuan sa tipan, ngayon, dinggin ninyo ang kanyang tinig at huwag niyong papamatigasin kagaya ng ginawa ng mga sinauna na kanilang mga magulang sa Israel. Hindi nila dininig ang tinig. Ngayon, dinggin ninyo ang tinig. Tayo po yumuko at manalangin. Lubos po kaming nagpapasalamat sa mga sandaling nangusap ka sa amin sa pamamagitan ng pamamahayag ng iyong salita, aming Panginoon. Narinig nawa namin ang iyong tinig. Salamat po sapagkat binibigyan mo kaming pagkakataon upang sa mag-agang panahon at sa magaang paraan mapagtanto namin sa aming mga sarili. Magagawa naming tiyakin sa aming mga sarili. Kung ang mga tipan at mga kapangakuan, kami rin ay kasali na magmamana ng mga pamana at ng mga pangako. Ano mang pagpapalang pakinabang na nilalaman ng tipan. Napakabuti mo, Panginoon, sapagkat inibig mo, ginusto mo, niloob mo, ayon sa minagaling ng iyong kalooban, ayon sa minabuti ng iyong kagandang loob, nang dahil sa iyong mayamang biyaya, kami na hindi dati sa iyong bayan ay binigyan mong pagkakataon na makasali. Kami na hindi dati nakasambahay ng sambahayan ng Diyos ay iniyugpong sapagkat nagkaroon ng pagkakataon at maging kababayan na rin ng bayan ng Panginoon. Salamat po sapagkat makatitiyak kami ng ganap, makapangahawa ng lubusan kung ano man ang mga pangako, lalo na ang mga pangako na may paniniguro na sinumpaan mo nang ikaw ay makipagtipan. Makakaasa kami na ang mga salita mo, ang mga anumang lumabas sa iyong bibig ay hindi mo babawiin. Kung ano ang iyong pinangako, ang siyang tutuparin. Sapagkat ikaw ay Diyos na tapat at nag-iingat ng tipan. Salamat po, Panginoon. Ano man ang aming mababasa ng mga talata sa Biblia, lalo na ng mga pagpapala, mapanghahawakan namin sapagkat ang ito'y sinumpaan mo at hindi mo babawiin. Salamat po. Salamat po sapagkat sa iyong mga salita. Makapamumuhay kami sa sanlibutang ito at sa panahong ito ng kawalan ng katiyakan na halos parang ang tao'y naglalakad sa dilim at nangangapa kung anong magiging kalagayan at magiging kalalagyan o kahantungan. Ngunit pakapanghahawak kami sa iyong mga pangako, sa iyong tipan. Salamat po sa mga pangako na may paniniguro. Salamat po sa katiyakan ng kaligtasan. Salamat po sa mga katiyakan ng katugunan ng bawat isa
Kahit habang samantalang kami nabubuhay sa sanglibutang ito, lalakad kami, makapamumuhay kami, nakasama-sama ka namin. At ang iyong mga salita na mga ipinangako, ang siyang aming magiging gabay at panuntunan. Salamat po, Panginoon, sa ibayong pagbibigay mo sa amin ng liwanag upang maging tanglaw namin sa aming paglalakbay sa buhay nito sa pamamagitan ng iyong mga salita. Amen.